Kalagayan natin ngayon, si President Marcos, nung siya ay maging presidente, 2022 yata yun, ang utang ng bawat Pilipino, 115,000. 2025, ang utang na ng bawat Pilipino, 155,000. O, nakita mo yung pagkakaiba, di ba? Ngayon, kahit anong gawin mo, hindi mo mapipigilan yung pagbulusok ng piso mo against the US dollar. Kasi, ang unang tatamaan dyan ay yung 17.6 trillion na pagkakautang mo. Tapos, meron kang budget deficit na 1.6 trillion. Saan mo kukunin yun? So, may pressure sa pera natin yun. Lalong-lalo na, ekonomiya natin, import-dependent. Pagkatapos, ito pang problema, dapat hindi natin binenta yung 30 tonelada ng ginto. Oo nga, taas ngayon eh. Ganun pala. Kasi yung ginto mo, parang meron kang kumpiyansa eh. Yeah. Pati yung mga creditors natin, tinitingnan nyo yung gold reserves mo eh. Pero kahit may gold reserves ka, pagka medyo inflation mo, tapos saksakan ng dami ng utang mo. Wala din. Pati yung balancing ng gold, ito matagilid eh. Pero binenta mo pa. Isip-isipin mo. At tapos tumaas mo yung ginto. Almost 10,000 ngayon. Ang mas mahirap pa rito, tinatanong ko sila, bakit kayo nagbenta ng 30 tonelada? Ba't hindi na isang tonelada? Hindi na masagot yun. Anong klaseng polisiya na sa panahon ito, 30 tonelada kagad ang ibebenta natin? Kung wala ba tayong foresight? Ikaw naman kahit na yung palay mo, kung hanggat kailangan ngayon mo muna. Siyempre ho naman. Teka muna, hintayin ko muna ng ganito. Tumaas yung presyo. Gold ito eh. Eh, lalo na yung gold, Sen. Hindi naman nabubulok to eh. Nung ibinenta, aba palugi.